Lord, salamat this afternoon. Thank you for being with us. Salamat po buong araw na inyo binakalob sa amin. Gabayan niyo po kami sa pag-aaral ngayong hapon. Kayo po ang maitaas, maluwalhati, at matutunan po namin, Panginoon, ang biyaya ng pagbibigay. At nawa po sa mga hindi pa nakakaalam, ay matutunan po namin ng tama ang mga bagay po na maipapangaral ngayong hapon. Sa po lahat ng po rin pasalamat, in Jesus' name we pray. Amen and Amen. Okay, so, so tayo po ay naniniwala sa pagbibigay. Okay? Tandaan po natin na yung gawain ng Panginoon ay nag-ooperate through the giving of the people of God. So sa Romans chapter 12 verse 8, may kita natin yung sabi po ng Bible that he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. So, diyan, binigay po sa atin that part din siya ng mga ministries, part dyan ng ministration, kasama po doon yung pagbibigay. At sabi doon, let him do it with simplicity. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 18, ang sabi ng Bible, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. So mga kapatid, alam po natin, okay, yes, may mga experience tayo, yes, meron tayong mga karanasan na may mga bad experience tayo pagdating sa mga usapin ng pagbibigay, mga kapatid. Pero hindi mo maaalis sa isang Kristiyano, lalo na nabubuhay sa ating panahon ngayon na sumusunod sa Panginoon, ng issue ng pagbibigay ay part talaga yan. Okay? Part talaga po ang giving ng buhay ng isang Kristiyano. Okay? Whether you like it or not, it's part of our life. So sabi dyan sa 1 Timothy, tignan nyo po charge them. So, pag sinabi mo kasing charge, okay, parang ini-exhort mo. Pinipreachan mo. So sabi niya, charge them that are rich in this world. Of course, di mo naman matcha-charge yung mga wala sa church. Di mo naman matcha-charge yung mga hindi brethren. So ang assumption dito, kapatiran yon, mananampalataya yon. So sila na mga matuturing natin na mayaman sa sanlibutan na to, rich in this world, okay? Nakikita niyo po yan? Nakikita niyo po sabi, charge them that are rich in this world. So, masama ba maging rich? Hindi. Ang masama, mag-trust ka na doon sa uncertain riches. Kaya ang sabi ng Panginoon through Paul to Timothy, charge them that are rich in this world na wag silang maging mataas yung pag-iisip nila. They be not high-minded nor trust in uncertain riches. Wag silang magtiwala doon sa mga hindi kasiguraduhan, walang kasiguraduhan na kayamanan. Tandaan niyo po, kahit anong kayamanan dito sa sanlibutan po na ito, pwedeng mawala. Okay? Ang mga bahay natin, pwede masunog. Yung mga savings natin sa bangko, pwede mabankrupt yung bangko. Kung may mga stocks kayo na binili, pwedeng mag-dip yung price. Okay? Anything here in this life is perishable or temporary. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, the things that are seen are temporal. But the things which are not seen are eternal. So, ang sabi, ang utos ng Panginoon, hindi tayo magtiwala sa uncertain riches, kundi saan tayo magtitiwala? In the living God, will give it us richly all things to enjoy. That's the thing na kailangan ma-acknowledge ng bawat mananampalataya. Ang Diyos lang ang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay. It is God who gives every one of us the things that we enjoy. Kaya huwag tayong magmamalaki. Huwag tayong magmamataas. Huwag tayong magiging makasarili. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay niyan eh. Okay? So, at ano daw, kasama dun sa charge na yon, ano dapat ang gawin? That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Bakit po? Kasi nga, ang tendency, of course, kaya nga may command, bago dyan, punta tayo doon. 1 Timothy chapter 6. Okay, this is part of the introduction ng ating po pag-aaral ngayong hapon. 1 Timothy chapter 6. Kung kayo nagtatanong, yes, hindi pa po tapos yung series sa family. Okay? Siningit lang natin to
para meron tayong understanding kapag dating sa pagbibigay dito sa church. Ipopost ko din to, isend ko po ito sa GC pagkatapos natin, pati yung mga iba kong paliwanag. So 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Bago dumating yung verse number 17, okay, nabanggit muna yung verse 6. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world. Tama po ba yan? May naidadala ka ba sa mundo nung pinanganak ka? Wala. And it is certain we can carry nothing out. Tama? Mamatay man tayo, mahal man po yung paglibingan po natin, wala tayong madadala sa next life na physical things. Walang physical na bagay, kahit maglagay ka pa ng ginto, maglagay ka pa ng pearl, maglagay ka pa ng kahit ano, wala eh. Hindi mo siya madadala sa langit, hindi mo siya madadala sa impyerno. Wala kang madadala. Okay? Now, sabi niya, it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich, meron kasing ano dito na sila na mga gustong yumaman. Okay? That will be rich, fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil. While some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Mga kapatid, by the way, we are not against money. We are not against finances. Okay? Tandaan niyo po yan. Bakit? Ano bang ibibigay mo? Pera naman ang binibigay natin ngayon. Tama po ba? Ang kinokondem ng Bible, not money itself, but the love of money is the root of all evil. Actually, one of the sins of Satan, isa sa kasalanan ng Satan, covetous siya. Covetous siya. Okay? Bakit? Gusto niya makuha hindi sa kanya. Tama? He usurped yung pagiging possessor of heaven and earth ng Diyos. So nakita natin, merong warning doon, pero sinabihan niya naman, pagdating ng verse 17, ito nga yung binasa natin, saka verse number 18, na, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy, at inutos doon na ready to distribute, willing to communicate. So, pag ginamit yung word na yun, to communicate, mga kapatid, may kinalaman yun sa pagbibigay. Okay? May pinalaman yun sa pagbibigay. Meron pa tayong talata. So, I hope we are aware of our church stand on the issue of giving. Kaya nga, ginagawa ko rin to para aware, kahit yung mga bata, malalaman nila, matututunan po nila. So, we ought to be studious and rightly dividing the word of truth. At kasama sa mga issue na dinidil ng right division, ay ito rin, yung issue ng pagbibigay. Ngayon, however, if we are to study the book rightly, kung aaralin natin ng tama ang salita ng Diyos, we will also discover that the Apostle Paul talks and discusses giving because it is just proper that the people of God support the work of God. Tama po ba? Proper lang yun. Tama lang yun. Okay? Bakit? Gawain ng Diyos. Sinong susuporta? Mga tao ng Diyos. It is just understood that way. We are not against giving. Okay? Tandaan niyo po yan. Yan stand natin. Hindi tayo against sa giving. Actually, we ought to be generous about it. But we do not so coercively, but willingly. Yun po yung iniiwasan natin ha. Tandaan niyo, kaya nga ito, hindi ko naman to tinuturo lagi. Once in a blue moon lang to. Yung topic na to. Okay? Why? Alam natin, ang Diyos nagpo-provide siya. Pero yung iba kasi, uninformed. Kaya iba, hindi nila alam. Pwede pala yun. At least ngayon, malaman nyo. Pwede palang gawin yun, preacher. Ganon. Okay. Okay. Yung iba naghihintay lang kasi na maturuan. Yan yung gusto natin. Di po ba? So, pero alam natin, mga kapatid, we are against covetousness, we are against greediness, we are against the things na nagpapasama. Hindi man natin gusto, pero nagpapasama sa mga ibang ministries. Bakit? Parang ang may isip na lang ng tao, puro pera na lang pinag-usapan dyan sa church na yan. Alam niyo po kung anong ginagawa natin dito every week. And you will be the one to be a witness kung anong tinuturo natin dito every week. Yung giving, kailan natin naturo? Ngayon lang ulit. After so many weeks na yan or year na nga. Okay? So, nag-aabide tayo sa principle ng 1 Corinthians 9:12. Ano ba sabi dun, preacher? Ano ba sabi sa 1 Corinthians chapter 9, verse number 12? Okay?
Ganda talaga na malamig na panahon no, ang tahimik. Ano? 1 Corinthians chapter 9, verse number 12. Sabi ni Paul, if others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Kung yung biyaya ng pagbibigay at pribilehiyo ng pagbibigay ay makikita na hadlang sa ebanghelyo, aba, mas mainam na lang na magsakripisyo yung mga ministers of God. Na kami mismo yung magtatrabaho, na kami mismo yung maghahanap buhay. Bakit? Kesa mabahiran pa yung ebanghelyong aming pinapangaral. Okay? Pero ang aking hope, mga kapatid, ang ating hope, kami po, bilang ministers of God, our hope is that the people we teach will understand these things. Kayo po yung makakaintindi nito. That's why I'm saying this. We do so, we teach this not coercively. Ibig sabihin, walang pwersahan dito. Di namin kayo pinipwersa, walang pinipwersa dito. It's out of the abundance of your heart. So, when saints are spiritual, okay? Kapag ang mga saints ay spiritual and have good understanding of the will of God, itong bagay na to makikita nila as an opportunity to further the work of the Lord other than a burden. Okay? So, tandaan po natin yan, ha? So, hindi po burden ang pagbibigay. Hindi siya burden. It's a privilege, it's an opportunity to demonstrate your love. Doon sa gawain ng Panginoon and to His saints. Now, dyan sa likod, pinapagawa ko si Jaya, meron na, nandyan na siya. So, meron na tayong bagong giving slip. Ipapaliwanag ko itong mga kasunod kung bakit yun yung mga nakalagay doon. At para saan yung mga yun. Iba, obvious naman kung para saan, kasi nakalagay na dyan. But para alam din ng mga bata, alam nila, ay, para to doon. So, dapat mag-ano ko dyan, maglalagay ako dyan. Okay. So, ready na ba kayo? So, ito po yung giving slip natin, mga kapatid. So, yan yung nakalagay dyan. Ipapaliwanag ko lahat kung bakit nakalagay yung mga yan. Huwag kayong malula, mga kapatid. Okay? Hindi yan nakakalula. Naka-segregate lang yung mga means kung saan mo siya ibibigay. Now, okay, pag-usapan natin to kasi ito, ano to eh, hot issue. Hot issue ba? Okay? Para tong dynamite ni Kuya Jeff. Yung pagdating sa tithes. Okay? Tithe. Now, nilagay ko yan dyan. Anong dahilan? Anong reason? Ito po, ha? So, wala akong kilala na totoong nagpa-practice ng tithing based sa Old Testament. Wala. Okay? Pag pinag-aralan mo yung tithing sa Old Testament, walang nakakasunod niyan. Perfectly, ha? Bakit? Kasi, merong verse sa Bible, not sure, parang Deuteronomy something, na kapag, kasi ang tithes po talaga sa Old Testament, mga gulay yun eh. Mga inani mo yun eh. O, di ba? So, yung ikapo mo doon, ibig sabihin yung 10 part ng mga ani na yun, ibibigay mo doon sa storehouse. Ibibigay mo sa mga Levite kasi pagkain nila yun. Ngayon, kapag hindi mo daw siya madala, dahil nga, ano yun eh, mga goods yun eh, i-convert mo sa pera, may patong yun. Okay? Kapag kinonvert mo sa pera. Kaya kung masasabi ko po mga kapatid, walang nagpa-practice ng Old Testament tithes na talaga ngayon. Yung ganong pagkaka-tithes sa Old Testament, wala. Dahil ang pagkakaintindi lang na marami sa tithes, 10%. Okay? Now, nilagay ko yan sa giving slip natin, okay? Kasi, hindi naman tayo nagtuturo na dapat tayo mag-tithes ngayon under the law. Now, punta tayo Malakay chapter 3. Okay? Malakay chapter 3. Gusto ko po maintindihan natin ito para gets nyo lang kung bakit natin nilagay yan dyan. Okay? Malakay chapter 3 verse 8 to 10. Okay? Malakay chapter 3 verse 8 to 10. So sabi dito, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Kita nyo yung context? Sino sinabihan? That whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat. Nakita nyo po yung tithes? Ano yung tithes? Meat. Okay? Food kasi yun eh. Pagkain kasi yun. Meat in mine house.
And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Now, kung meron sa atin dito gusto mag-tithes as a principle, ibig sabihin 10%. Okay? Kasi ang ibig sabihin lang naman ng tithe, tenth eh. Tenth. Ibig sabihin the 10th part. Ika po nga. K10 bahagi. No. Kung meron sa atin gusto mag-practice nun, walang problema as long as it is in grace. Ano ibig sabihin? Hindi naman natin pinipilit eh. Nasa sa atin yun. Kasi, as a baseline, as a principle, walang masama na matuto ka na magbigay na kapag may na-receive ka, ibabawas mo na yung 10 bahagi. Wala namang masama dun eh. As long as hindi tayo namimilit at hindi tayo under the law. At ito po mga kapatid, pag di ka nag-tithes, hindi tayo nagtuturo na mako-curse ka. Okay? We do not teach that. Bakit? Hindi naman para sa iyo yun eh. Sinabi nga dun maliwanag para sa nation yun eh. Kasi yung mga Levites po, ang buhay ng mga Levites sa Old Testament, sila po yung nagsaserve talaga sa Panginoon. Yung mga ibang tribes, nagtatanim sila, kung ano-anong ginagawa nila. Ngayon, para mabuhay yung tribe of Levi, magta-tithe sila. Para mapunta yun doon. Yun yung kakainin nitong mga nagsaserve sa Panginoon. Yun yung principle sa Old Testament. Nakasunod po ba tayo? Now, walang problema as a principle lang ha. As a principle, uulitin ko, lest we ma-take tayo out of context. Walang problema magbigay kung ang idea mo lang ng tithes, principle, gusto mo kasi 10%, ibigay mo, walang problema. Okay? Anong masama dun? Wala namang pumilit sa'yo. Wala namang namuwersa sa'yo. At hindi ka namang kinukurs ng Diyos kung di mo maibigay yun. Okay. Ngayon, ang problema po kasi mga kapatid, kapag yung mga bata ito po, sa mga bata, hindi natin sila naturuan magbigay at a young age. Okay? Magiging madamot sila. At isa sa mga way, practically speaking, I'm speaking practically, kung turuan mo siya magbigay, paano mo siya turuan? Anak, magbigay ka. Galing sa puso mo. Oh. Pag binigyan mo yung 50, ilan yung galing sa puso niya? Siyempre, piso lang. Yun yung galing sa puso niya. Piso. Tapos, magbigay na ako, mama. Oh. Pero bilang magulang, siyempre, gusto mo turuan ng anak mo na maging generous siya when it comes to the things of God. So, paano mo siya turuan? Ganito yan, anak. Kaya ibang magulang, ihiwalay mo na. Kunyari, 50. O, bigay mo 5. Iyan mo na yan na ganun. I-separate mo na yan siya. So, as a principle, mga kapatid, wala namang mali doon. Bakit? Under grace ka naman nagbibigay. Nakuha niyo po? But doon lang tayo magkakaroon ng problema kapag sa pilitan to. Okay? Kapag sinabi na, pag di ka nakapagbigay, naku, ang Diyos, di ka nang pagpapalain. Ayan. So, hindi tayo nagpipreach po ng gano'n, mga kapatid. Ha? So, on a practical note, napakahalaga, wala namang problema, mag-start ka sa 10. Okay? Nung di mo pa alam yung truth, nagbibigay ka. Nung nalaman mo na yung truth, di ka na nagbigay. Yun ang mali. Tama? So, hindi tayo nagtuturo na ang pagbibigay sa Panginoon, dapat tithe, dapat 10. Hindi po. Kung gusto mo nga, 90% nasa sa iyo eh. As long as you give it gracefully. Out of grace. Hindi compulsory, hindi out of the law. Okay? So nilagay ko pa rin siya dyan, pero pinagsama ko siya sa offering kasi isa lang yung purpose ng dalawa na yan. Yung purpose kung bakit natin, bakit magkasama yan, kasi po, lahat ng ibigay nyo dyan, sa tithe saka sa offering na yan, lahat na ibigay natin dyan, yun ay ginagamit natin as a general fund sa church. Ano ibig sabihin, preacher? Yan yung pinagbabayad natin ng kuryente, yan yung pinagbabayad natin ng tubig, yan yung pinapang-maintenance natin sa jeep, yan yung pinag-maintenance natin dito sa church. Okay? Yan yung pinapang-gasolina natin sa sasakyan. Yan yung pinapakain natin sa inyo din, sa atin din kapag may mga ministries. Kagaya mamaya, di ba? Magtuturong bata kung kaya nila. Siyempre, saan mo kukunin yun? Di ba sa church fund? So, yun po yung purpose nitong dalawa na to. Nakakasunod po tayo? Okay? So, yung iba kasi ang practice nila, nagta-tithe sila tapos iba pa yung offering nila. Wala problema, kaya nakaseparate lang yan. Pero iba, isa na yun, wala rin problema. Bakit? Grace nga eh. Okay? So, but what I'm teaching you, what I'm saying, is walang mali dito sa bagay nito kung gagawin mo siya out of grace and not out of the law. Hindi ka napipilitan.
Nakakasunod po tayo? Okay. So, yun yung una po ha, unang part. Now, preacher, ano naman yan? Ano naman yung mission na yan? Para saan naman yan? Okay? So, this form of giving ay para sa mga missionary sa ministries na sinusuportahan po natin. Ngayon, sa ngayon, ang nasusuportahan lang po natin sa ngayon ay si Pastor Ramon saka si Pastor JM. At naibibigay ko na rin yung support na meron din na galing din naman sa mga offering sa kanila doon sa interchurch fellowship natin. But, preacher, pwede ba tayong magsuporta pa ng ibang mga ministry? Mga iba pang mga pastor? Pwede po. O, kung may papasok dyan, mas makapag-support tayo. Pag walang papasok dyan, hindi tayo makapag-support, di ba? So, iyan po mga kapatid, yan para yan sa mga missions. Okay? For those who are spreading the gospel sa mga lugar na hindi mo naman na kayang abutin. Hindi ko naman na kayang abutin. Tama? So, may mga tao, tulong-tulong tayo, one body lang naman tayo. So, we could support other men. Masarap po, alam mo po, tama yung sinabi ng Bible it is more blessed to give than to receive. Mas masarap sa pakiramdam yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Okay? When you give, talagang mas maano siya. Kaya nga blessed. It is more blessed to give than to receive. But the purpose of this, mga papasok po dyan, maisuporta natin sa mga gawain. Ibang gawain. Ibang manggagawa ng Diyos other than our church. Okay? Yun yung purpose po nun ha. Oh, sa mga ibang simbahan, may mga term yan sila. Ang term nila sa mga pagbibigay dito, faith promise. Yun yung term nila. Okay? Pero, nagbibigay, pero simplihan mo lang, para yung sa mission. Para sa mga missionary, para yung sa mga ministry na nasa labas. Yun yung purpose ng bagay na yan. Kaya yan nakalagay dyan. Okay po? So, naintindihan nyo po, itong dalawa na yan, sa general fund ng church. Okay? Kuryente, tubig, maintenance, lahat na yan. Mga nasisira dyan, kung ano-ano, dun yun kinukuha. Ngayon, dun sa mga ministry, sa sisuportahan natin sa labas, mga ibang gawain ng Panginoon na nakakasama natin at yung mga light faith po natin, dito naman yun. Sa mission giving. Okay, alam na nakasunod po. O ito, obvious naman, di ba? Obvious naman kung ano yung interchurch fellowship. So, this specific form of giving ay ginagamit natin on our regular interchurch fellowship. The purpose of that meeting is both evangelistic and edifying. Okay? Kaya, I encourage you mga kapatid, pag meron tayo yan, July 25, yung next. Pag meron tayong interchurch fellowship, I encourage you na mag-invite na tayo ng kahit mga unbeliever. Invite sila. Okay? Para mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, mga ibang bisita natin, ma-invite natin dito sa church para makapakinig sila ng preaching. Ang advantage kasi nun, buong araw yung preaching nun. Okay? Buong araw. Pag dito, pag nag-invite tayo pag linggo, di ba, umaga lang sila atin. Ganyan. Minsan lang, isang beses lang. Kaya anniversary lang. Oh. Mas maganda kung meron, kaya ginagawa po natin yan. Kasi our desire ay yung perfecting of the saints, the work of the ministry, and the edifying of the body of Christ. That's one way of doing that. So, kaya nilagyan natin yan ng separate kasi meron din po talaga tayong expenses pagdating dyan. Kasi papakain tayo ng mga tao. Pakain natin lunch, merienda, and dinner. Oh, di ba? Yun yung pinapakain natin. So, marami-rami yun. Madadagdagan pa, di ba? Oh, sila Pastor Randy, sasama ng July. Kung matuloy sila, edi medyo puno na tayo dito. Okay? So, opportunity natin yon, opportunity ng bawat isa yon to minister. Doon sa mga graces na binigay sa atin ng Panginoon, sa mga provision niya sa atin. Preacher, maliit lang yung church natin. Bakit tayo nagaganyan? Yun nga nakakapagtaka dun eh. Yung maliit na church na to, kayang gumawa ng ganyan eh. Diba? Ibig sabihin, ang Diyos, kasi ginagawa lang naman tayo to honor God. Maging blessing tayo sa ibang simbahan, sa mga ibang ministers. Nitignan ko kasi yung mga gawain nila Pastor JM sa kanila Pastor Ramon. Pag tinignan ko talaga, sabi ko, kailangan nila ng ka-fellowship. At fellowship. Kailangan talaga ng fellowship. Makita nila yung ginagawa natin dito. Makita din natin yung ginagawa ng Panginoon sa kanila. Mutual. Makapagpalakasan tayo sa bawat isa. Di po ba? So, at dumami rin yung kakilala nyo. Dumami rin kakilala natin.
At least sa pag nagawi kayo sa Bataan, nagawi kayo dyan sa parte dyan, may kakilala kayo. Sila Pastor Ramon, yung mga kapatiran doon. Ganon, meron tayong makakilala. O pag magbalak kayong magligo ng dagat, naku, sa San Felipe. Oo, meron ka na doon, yung kila Brother Mike. Doon sa bahay niya, pwede tayo sa kubo lang. O. So, ang point natin mga kapatid, ang purpose ng interchurch fellowship na yan, to strengthen one another, sa mga hindi saved, masaved. Sa mga nanghihina, mapalakas, mapatatag sa Panginoon. Kasi it is the time to expose them to more preaching and Word of God for the whole day. Kaya dito ko rin po, inaabutan ko rin sila after nung gawain, naabutan ko yung mga ministers of God natin. Okay? So, yun po yung purpose nun. So, nilagay na natin kasi nga, para naka-organize lang, para formal lang. Kasi sinasabi, preacher, pwede bang makapag-ano dyan sa interchurch? O, yan na. Nakalagay na sa slip para doon na lang ilalagay. Okay po? Nakakasunod ba? Okay. So, kasunod po doon yung project natin, church projects natin. Now, ang purpose nito is both for the short-term and long-term projects of our church facilities. So, unahin natin syempre, ito may drone shot pa yan may drone shot pa yan. So, ang gagawin, ito yung current natin, property line, tapos dyan, magkakaroon dito ng extension. Okay? Extension, i-extend dyan. So, kasha dyan, yung BIOS, tignan mo, igano mo dun. Kasha, di ba? So, yun po yung gagawin dyan. Tapos, So, isipin nyo, lalaki. Ito sa susunod. Ano na po natin to? Nakalagay sa akin dito, mga 2027. Okay? O next year pa. Siguro ito, itumba. Okay? Hindi muna ngayong taon. Kasi marami na tayo ngayong taon eh. So, yan yung mangyari dyan. So, yan. Anahin mo lang yan. Lalagyan natin ng fence dyan. Okay? Lalagyan mo ng fence. So, luluwag. Kasya yung BIOS dyan. Kasya yung 3 NWOW. Kasi lahat ng mga motor, kasya. Diba? Tapos yung Raptor ni Kuya Nilo dito. Diba? Kasya. So, yun yung purpose natin para magkasya dito lahat. Pero itong church facility po natin, malaki na to actually. Pero para makapag-accommodate pa tayo na mas madami, kung sa lang ng Panginoon, talagang makita nyo, siksikan na pag-anniversary, diba? Doon lang natin gagawin yun. So part dito ng mga nakalagay, church fence, yan, outdoor CR. Diba? Kailangan po natin ng CR doon sa labas. Para yung mga nagluluto, kapag may magawain, hindi na po papasok dito. Kasi papasma din sila kapag pasok labas sila. Tapos, yung outdoor CR na yon, naka-prepare na rin yun para kapag meron na dyang mga kwarto sa labas, doon na rin. Makapaglagay din tayo doon. So, outdoor CR, tapos, hindi ko alam kung ano bang balak natin dito, dyan sa piano na yan, papagawa ba yan o bibili tayong bago? Kasi na to kakaiba na yung tunog niyan. Silent na yan May mga pindutan niya na hindi na tumutunog. Wala na siyang tunog. So, pwede din natin yun, i-part po yan ng church project natin. And also, church piano, yan nga, yung dito, building renovation dito, yung magtitibag ba, ganon. Okay? Sunday school, ito, na to, ba 2028 na, mga 2 years pa. Sunday school room, saka simple lodging rooms dyan. Okay, 2028 pa. So, of course, kailangan natin magkaroon ng kumbaga sa mga school nga, meron niya mga long-term planning Okay? So tayo din, may long-term planning. Di tayo, lang. Kung dumating ang Panginoon, di tapos na lahat ng plano. Di ba? Ganun lang yun Tapos na ang plano lahat. Okay? So yan po. So, ito pala, baka i-offer ko lang sa inyo. Kasi, may nagkatiwala sa atin, kung gusto nyo daw po upahan tong bahay dyan, 4K. Kung gusto nyo lang. So, at least, di ba? Kung ayaw nyo lang doon yung pinto nyo, magbubutas tayo dyan. Para pag church na kayo agad. Okay? So, yan yung 4K per month dyan. Okay? So, yan po ha. Naintindihan natin. Pang ilan na to? 1, 2, 3, 4. Sa church anniversary. Bakit nakalagay yan, preacher? Ba't nakalagay sa church anniversary? So, we celebrate our church anniversary every last week of November. So, yun yung time.
kung kailan tayo nag-anniversary. Tama po. And we pour significant amount on this event because we invite multiple speaker. Marami tayong invite. Tapos, pinapatulog natin sila at pagkain para sa lahat ng at least 3 araw. So, this is a significant investment in terms of finances. But it is somewhat our annual checkpoint. Kasi, ang anniversary, para siyang para siyang annual check-up din eh. Para ka rin nag-check up sa doktor. Tignan mo kung may sakit ka na. Tinignan mo kung yung okay pa yung vital signs. So, ang anniversary, somewhat nakikita niyo yung improvement ng church. Diba? Kung paano nag-i-improve na. Nakikita mo spiritually, kung kamusta na tayo, pati practically. Kamusta na yung lugar natin dito? Okay pa ba? Okay, wala tagas yung mga ano dyan. So, as such, dahil nga malaki-laki yung sa church anniversary, so kailangan pinaghahandaan siya. Sa Lipa po, ang ginagawa nila, ang camp meeting po ang pinakamahal, gastusan na event. Okay? Kasi po, ang camp meeting, 400, 500 na tao yun eh. 5 days. 5 araw. Yung iba pa nag-i-stay 2 weeks. Hindi 5 days. Meron dun, nauna na. Tapos mauwi pa yon next week pa. Pero lahat yun, isasama mo eh, pa-factor in mo. So, malaki-laki po yung ginagastos kasi minsan napapag-usapan din namin yun. Ginagawa po nila para hindi mabigla. Siyempre, natapos na ngayon yung camp meeting. Halimbawa, this week, tapos na yung camp meeting. Nagsisimula na ulit silang mag-ipon the following week. At yung mga bata, merong silang mga alkansya. So, yung alkansya nila, para yun sa anniversary. So, pag darating na yung anniversary, para sa camp meeting. Pag darating na yung camp meeting, yun na. Babasagin na nila yung piggy bank. Okay, babasagin na nila yung inipon nila para maibigay. Sila rin ay partaker dun sa ministry po na yun. So, tayo, wala namang masama dun, wala naman. So, sa mga bata po, okay, huwag nyo isipin na dahil bata kayo, wala naman ako maitutulong dyan. Tutugtog lang ako ng ukulele. Meron. Okay? Naniniwala ako, yung mga baon nyo ngayon, mas mataas na sa baon namin dati. Okay? At matuto tayong lahat na magbigay pagdating sa gawain ng Panginoon. So kung may baon ka, 20, tabi mo na yung dapat na itabi mo. Okay? Huwag mo lahat ibili ng kwek-kwek. Huwag mo lahat ibili ng palamig, ha? Magtabi ka. Magtabi tayo para sa gawain ng Panginoon. Preacher, ano ibig sabihin nitong kasunod? Ba't blanco? Okay. Bakit blanco? Ano tong ministering to? Ang ministering to ay para sa isang specific na saint. Halimbawa, nakita mo yung sitwasyon ni Kuya JR. Tanggal-tanggal na yung ano niya. Kailangan niya na ng ministering. Halimbawa. So, kawawa naman. So, ikaw, bilang kapatid niya sa Panginoon, nakita mo yung need niya. Parang gusto ko tulungan si kapatid. Parang gusto ko ganito. Okay. Ang iba kasi, kapag tumulong, ayaw nila magpapangalan. Ayaw nila, wag mong sasabihin na ako yung nagbigay. Wag mong sasabihin na ako yung nag-abot. Okay? So, ang isang means dyan, ibibigay mo talaga through the church. Kaya may slip eh. Para ilagay mo dyan, ministering to Kuya JR. Okay? I-specify mo lang rason o mansano kasi. Diba? I-ano mo, i-specify mo ha. So, dapat clear yan pag sinulat dyan, ha? Baka, paghatian yan kapag ano. Bakit? Para, through the church yung giving mo. At kapag naitulong natin sa isang kapatid na yon, magpapasalamat siya sa Panginoon. Hindi, kahit mga kapatid, pag nagbigay tayo, wag na isipin na mapangalanan pa tayo, o mapuri pa tayo. Wag ganun. Okay? Mahirap yun, no? Nagsisik ka ng glory dun sa bagay na abundance din naman na ang Panginoon nagbigay. So, okay lang yun. Huwag na tayong mapangalanan. Kahit magbigay tayo, huwag tayong mapangalanan. Okay yun. So, kapag may nakikita ka, may kapatiran tayo, nakita na may pangangailangan siya, nakikita mo talaga yung sitwasyon nila, mahirap talaga. Okay? Mahirap talaga. Ikaw naman, nakikita naman natin sarili natin na kapag milk tea tayo araw-araw, so medyo angat-angat ka ng konti, you could be a minister to their needs. Pwede tayo maging, kasi sa Bible yan eh. 2 Corinthians, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 8. Saka maganda rin na ipadaan mo sa church kasi
para maiwasan mo din na, maiwasan mo rin na mautangan. Ay, nabigyan ako ni kapatid na tanungin ko nga ulit. Iyakan ko to. Ayan ang iniwasan natin. So, yung mga abuse na yan, ha? So, 2 Corinthians chapter 8, verse 4. Ano sabi ng Bible? Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Diba? Nakita nyo? Nagmi-minister sa mga saints. Verse 7. Therefore, as ye abound in everything, in faith, utterance, knowledge, all diligence, and your love to us, see that ye abound in this grace also. Ang tawag niya sa pagmi-minister sa ibang mananampalataya, grace. Kaya nga yung title ko nito, The Grace of Giving. Chapter 9, verse number 1. For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. Verse number 12. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgivings unto God. Whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men. Mga kapatid, as we learn our doctrine sa katawan ni Kristo, isipin mo ba naman, kung sarili mong katawan, pinapaganda mo, buong katawan mo, papagandahin mo, tama? Alangan namang yung maganda lang sa atin, yung kamay natin. Alangan naman yung pagandahin mo lang, yung paa mo. Siyempre, gusto mo, holistic na yan. Lahat yan mag-benefit, tama? So, mga kapatid, bawat membro ng katawan ni Kristo, tayo po, mas lalo tayo nagiging close, mas lalo natin nakikilala isa't isa, mas lalo tayong nagiging knit together in love sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Nandoon na rin yung sa kapatid na nangangailangan, natutulungan talaga natin. Nandun yung heart natin. Ngayon, maganda lang kapag nag-testimony siya, sa Panginoon siya magpasalamat. Salamat po sa Panginoon, sa kung sino man, di ba? Pag gano'n na, pag nag-testimony, kung sino man po yung nagbigay nito, thank you po. Dahil, glory to God, malaking tulong po sa family po namin. Okay? That is also to avoid, mga kapatid, na mag-direct-direct. Okay? Kasi, minsan nawala yung delikadesa sa ganun eh. Na mag-direct ka, magkausap ka ng mga tao para ma-avoid natin yun. Tayo, kung tayo ay convicted naman, nakita naman natin yung need, nakita mo yung pangailangan ng kapatid, why not? Sulat mo na yung pangalan niya. Ito, para po yan dyan. Sa tao na yan. Okay? So yung naglilista naman ng giving, huwag nyo naman ipaalam. Uy, may nagbigay sa'yo, be. Si ano, binigyan ka. Magpakabait ka dun, ha? Mano ka lagi. Ha? Diba? So, hindi na, magiging covetous pa. Tama? Hindi po. So, mas maganda, ipadaan nyo dyan sa offering basket natin, sulat dyan, bilang, ang responsibilidad nung nagbibilang, wag nyo na ipaalam kung sino man yun. Diba? Kung sino man nagbigay, nakalagay dyan, wag nyo na ipaalam. Sabihin nyo lang, may nagbigay para sa'yo, sister, may nagbigay para sa'yo, brother. Glory to God. Tama? Glory to God. That is the ministering to somebody, to a saint. Okay. Lastly, mga kapatid, love offering. Now, nakalagay pa rin siya as an option. So, this might be self-serving, pero by the grace of God, i-explain ko kung bakit inilagay ko pa rin to dito. Now, lahat ng forms ng giving natin, lahat po ng ito, lahat ng yan, okay, wala namang dyang obligasyon eh. Tandaan nyo. Okay? I'm not preaching every Sunday to remind you, oy, yung commitment nyo, oy, yung ganito natin, wala. Okay? Hindi siya obligation. Everyone, pero ini-encourage ko po ang lahat to participate. Pero hindi ko kayo pinipersa. There's no coercion here. Now, ginagawa ko po ito, nilalatag ko ng ganito kasi I might not be a pastor here forever. Una, mamamatay din ako. Okay? Pangalawa, pwede rin akong tawagin sa ibang lugar, pwede rin ibang form ng ministry, kagaya dati, evangelist. So, inaayos natin para kung sino man yung tawagin ng Panginoon dito, na magpapastor dito sa church na to, nang naayon sa kanyang salita, nang nag-right to divide, mga kapatid, at least man lang, nakalagay na yan dito, nakalatag na. Okay? So, sabi ng 1 Corinthians chapter 9, verse 14, 1 Corinthians chapter 9, verse number 14,
Ito po yung principle when it comes to the ministers of the gospel. Kung papaano sila pwedeng suportahan ng mga tao na nagle-labor sila doon. So 1 Corinthians 9 verse number 14. Okay, sabi ng Bible, even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. So, walang mali sa isang pastor, sa isang minister, sa kung sino man na naglilingkod sa Panginoon, na ginagamit ng Panginoon in a leadership position. There's nothing wrong in receiving a support from the church. Walang mali. Pero inuulit-ulit ko po, kaya maingat ko itong pinapaliwanag sa atin, inuulit-ulit ko, kasi baka nga mabahiran yung ministry. Mga kapatid, ang ministry ng Panginoon, hindi po yan pera-pera lang. Okay? So, as long, kung ang mahirapan na lang ang nagpapastor, mahirapan na lang ang ministry of God, mas okay na yun kaysa masabihan na mukhang pera. Okay? So, ano pa? Galatians chapter 6 verse 6. Galatians chapter 6 verse 6. Kaya lang, hindi din tayo magiging faithful minister kung iiwasan mo yung mga verse na yan. Nasa Bible yan eh. Si Paul pa nagsulat, di ba? So, Pauline siya. Walang mali dyan sa mga verse na yan. Naabuso lang, okay? On other occasion. So, Galatians chapter 6 verse 6, ano sabi ng Bible? Let him that is taught in the word, hayaan na siyang naturuan sa salita, communicate unto him that teacheth in all good things. So, biblical siya. Tama? Kung tayo natuturuan ng tama, kung tayo lumalago sa Panginoon, kung tayo nagiging deep when it comes to the things of God, it is just proper that your teacher, kung sino nagtuturo sa inyo, ay susuportahan niyo po, will communicate to him. Okay? Ano pa? O verse number 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kung meron daw tayo opportunity, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, pero especially unto them who are of the household of faith. Mga kapatiran. Okay, kasama yun. Magkasama yun sa ministering to the saint. And by the way, pag nagbigay ka din pala sa interchurch fellowship, ministering din yun eh. Other form nga lang. Panglahatan nga lang, hindi lang for an individual. Tama? Kasi lahat yun napapakain natin. Ano pa? 1 Timothy 5:17. 1 Timothy 5:17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Nakuha niyo po? So they who labor in the word and doctrine, be counted worthy of double honor. So, biblical naman yung mga yan. Nasa Biblia naman lahat ng mga principle po na yan. But, kaya nga nakalagay dito, love offering yan, kasi may choice ka pa din. Okay? May option ka na gawin yon or hindi yun gawin. So, we ought not be the church. Dapat hindi tayo yung church na ayaw ni Paul na suportahan siya. Kasi may church na gano'n. Yung Corinth, ayaw niya magpa-support doon nung una. Nung umpisa, ayaw ni Paul na tumanggap ng support from the Church of Corinth dahil po sila ay babes and carnal. At ang isipin nila, pag binigyan nila ng suporta si Paul, hawak na nila sa leeg. Okay? At hindi po dapat yan mangyari. Kaya po, iba ang Church of Corinth sa Church of Philippi. Kasi in Church of Philippi, publicly, sinabi ni Paul na tumatanggap siya ng support sa Philippi. Bakit? Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Kasi itong church na to, ang difference niya from Corinth, this church is a spiritual church. Philippians chapter 4, verse 16 to 18. Philippians chapter 4, verse 16 to 18. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which are sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Kapatid, bago po ako mag-close, I just want also to testify, gusto ko lang din po magpasalamat sa Panginoon for you. Okay? Gusto ko po magpasalamat sa lahat po sa inyo. And I also want to thank the Lord for those people nung
Meron kaming trial, meron kaming difficulty nakaraan, 'di ba? 1 month na ba yun lang? So, last May, yung lahat po ng, I know, hindi man lahat po kayo ay nakatulong financially, pero iba sa inyo nag-pray, iba sa inyo may comfort. Salamat po lahat. At salamat sa Panginoon kasi wala po kaming utang sa ospital. Amen. Yun pa lang, magpapasalamat na ako sa Panginoon. At hindi yun mangyayari kung wala kayo. Gusto ko lang malaman niyo yun. Hindi yun mangyayari kung wala po ang bawat isa na nagpaabot po ng tulong. Nagpaabot po sa amin during that time na meron tayong malungkot din na pangyayari sa buhay po namin. But I praise the Lord kasi nakita ko yung pagkilos ng Panginoon. Wala naman kaming kinontak sa inyo eh. Wala naman ako kinontak na pahingin ng tulong. Pwede nyo ba kami tulungan? Kusa lang po. Okay? Kusa lang po na dumating yung mga tulong niya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Amen. Kasi pagkilos na yun ng Diyos eh. Tama? Hindi nyo po ako nakita na nag-post sa Facebook na ito po ang GCash number ko sa mga pwede po bang ng tulong dyan. Wala ganun. 'Di ba? Wala tayong ganyan. Pero may mga tulong na dumating. May tumulong pa galing China. Wala naman. Okay? So, hindi tayo naggaganyan. Hindi tayo nagpaparinig, mga kapatid. Ina-uphold natin yung office ng pastor na dapat respected yun. Kahit wag na lang yung officer, yung office lang. Bakit? Kasi sa Panginoon natin ito ginagawa eh. Okay? Kaya ako po nagpapasalamat sa inyo. Salamat. Dahil nakita ko rin po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niyo. No? Na ganun po. Pagdating sa gawain natin, di natin kailangan mamilit. Di natin kailangan magtulak. Di natin kailangan magparinig. Di natin kailangan, di ba, manipa. Hindi po. Kaya itong ito, minsan ko lang i-discuss. At nakalagay na to sa YouTube para kung sino gusto makaalam, panoorin mo na lang to ulit. Bakit? Para kung gusto mo maintindihan, bakit ganyan yung slip natin? Bakit yan yung mga nakalagay? At least alam mo yung dahilan. Alam mo yung reason kung bakit natin ito ginagawa. So ginawa lang po natin ganito to formalize para yung mga nagtatanong, kasi yung iba gusto mag-abot sa project, yung iba gusto mag-abot. O yan na, nakalagay na. Okay? So doon na yung papunta. Okay? Meron na tayong choice, mga kapatid. Brethren, but on the last note, mga kapatid, kahit hindi po ako, mga kapatid, wag nyo, mahalin natin yung mga nagtuturo ng katotohanan. Kaya po yung mga pag-anniversary, naglalabgit po tayo sa kanila. Bakit? Na-appreciate natin yung ginagawa nila para sa Panginoon. Ipakita po natin na mahal natin yung mga naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kasi nagbe-benefit din tayo doon eh. Pinapakain tayo ng salita ng Diyos. Tama po ba? So, sa ating, bakit introduction pa rin ito? Conclusion na to. Mali ang nakalagay. Now, to all these forms of giving, you have a choice. You are the ones to write the amount you are to give. Tama? Wala naman dun si pastor na nakasulat dyan, 1K, pakidagdagan mo ng 0 sa dulo. Kulang yan. Walang ganun. Kayo po yun. Kaya mas maganda practice, kumuha na kayo ng slip. Ngayon pa lang. Bakit? Para sa bahay nyo, susulatan. Hindi dito, nangangarag kayo. Teka lang. Wala nang time. Magbibigayan na. Sige, 50 pesos na lang. Okay? Para na-prepare nyo rin. Yung heart nyo nagiging handa. Sabihin, nagiging ready na kayo. Matatanong mo pa yung asawa mo, ano ba, magkano? Okay? 50 lang? Hindi, 150 mo yan. So you are the ones to write the amount you are to give and where you want it spent. Diba? Kung gusto mo, doon ka sa project, gusto mo, mapapens na yan, doon mo, ibigay mo na doon. Okay? So let us be supporting the Lord's work through our church ministries. One thing to do that, one thing na para mapaglingkuran mo ang Panginoon, paglilingkod din nyo sa Panginoon, is by giving our hard-earned money. Okay? Alam ko po, hindi po madaling kitain ng pera, mahirap po kitain ng pera. Pawis, pagod, at minsan pagalit pa ng boss, pagalit ng mga customer, maraming experience sa ganyan. So, it is not easy. So, when you give, mga kapatid, remember this, di ba buhay mo yung ginamit mo para kitain yun? So, pag nagbigay ka, binibigay mo rin yung buhay mo. Kasi buhay mo yung ginamit dun. Ikaw naghirap, ikaw nagpagod, ikaw pumila, kung nagtatrabaho tayo, empleyado tayo, ikaw pumila para makaano ka.
So brethren, God knows our every need. He promised to supply it. Let us be serving God faithfully, prayerfully, generously, and sacrificially. Your labor is not in vain in the Lord. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa munting panahon na meron po kami nawa. Itong munting presentation about giving, Father, ito po ay naging kalakasan sa amin instead na katitisuran. Nawa, Panginoon, natuto po kami na ang truth, talaga pong may kaakibat din ito, Panginoon, na giving. Kami mga Kristiyano, part na ng buhay po namin ng pagbibigay. And Lord, nawa, hindi po ito maging kabigatan. Kung meron mga kapatid na ngayon pa lang, naisip nilang kabigatan po ito, kayo po magbigay na understanding sa kanila and know na wala pong pilitan po dito, wala pong persahan po dito. All this, lahat ng mga bagay na ito, we could give out of the abundance of our heart, cheerfully, dahil yun po yung mahal nyo. God loved a cheerful giver. And I pray, Father, na matutunan namin mag-sacrifice, matutunan namin na mahalin ang gawain mo, matutunan namin na mahalin ang mga tao mo, O Diyos. Sapagkat walang iba na gamitin ka, Panginoon, sa buhay namin, kundi kami rin ng mga anak mo. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa, kayo po mag-minister sa bawat isa. Salamat. I also testify of your goodness, of your graciousness sa buhay po namin mag-asawa. Salamat sa mga tao na nandito po sa amin, sa church na ito. Salamat sa buhay nila. Salamat sa pagtulong po nila sa amin. Salamat, Panginoon, sa grace mo po na lahat kami nagbe-benefit lang. Thank you. Be to you all the glory and praise. In Christ's name we pray. Amen and amen.